in our quest pala to find the perfect BPO. So nakapag-apply na ako ng dalawa. So far preliminary interview okay. Nakapasa tayo. So ibig sabihin talagang wala siyang age limit. Pero pansin ko karamihan ng mga nag-a-apply talaga mga high school graduate. Talagang mabata, iniisip mo parang hindi pa sila ready for work, pero pwede na as long na magaling magsalita, and at least nakakatuwa kasi may chance sila magkaroon ng sarili nilang pera, pwede sila magkaroon ng sarili nilang pagkakitaan. Kasi habang pag nagre-research ako, yung ibang mga estudyante nakikita ko talagang galing sila sa less privileged community, pero dahil magaling sila magsalita, nagkakaroon sila ng break. So yun ang maganda. So parang para sa akin lang na parang hindi na importante pahabain pa yung pag-aaral yung dinagdag na years K to 12. Ano nangyari, yung society ang nag-adjust, dahil lalong nahirapang mapatapos yung mga tao. Nag-adjust na lang yung society, binabaan na lang nila yung qualifications kasi alam naman nila na kaya naman kasi basta at least legal age, at least 18 legal age na tsaka alam naman natin na balance talaga buhay, di ba? Balansyado ang buhay pagka sabihin na natin educated ka, fully educated, may masteral degree ka, tapos tumatanda ka naman, so nawawala yung youth mo. So ready ka nga for work with high salary, pero tumatanda ka naman, humihina ka. Pero yung mga kabataan full of energy, di pa sila tapos mag-aral, pero dahil full of energy, kailangan i-harness mo yun, di ba? Yung iba kung saan lang dinadala yung energy nila, pero ito this time meat grinder, pwede sila sa meat grinder. Yan napansin ko, kaka-research ko. So nakita ko lahat naghahanap talaga ng mga BPO people, agent, kasi yung turn and burn. Kasi parang nangyayari, parang easy come easy go, yung iba hindi nila kaya, yung iba na tatry lang nila, tapos hindi nila pala kaya, naaalis sila. Kaya tuloy-tuloy yung yung pooling ba, yung manpower pooling, may pumapasok, may lumalabas. O kaya yung iba nagbabago ng career, minsan babalik sa school kasi nga high school graduate pa, minsan magtutuloy sa school, yung college. Kaya yun naman sa age limit, parang hindi mo naman kailangan talagang hanggat kaya mo pa, kasi minsan yung wisdom ng mga old people, yung wisdom, kasi kakausapin mo mga senior din, lalo na sa healthcare facility, mga senior din kakausapin mo, kaya mas maganda kung senior din yung medyo may edad na rin yung kakausap, para magkakaintindihan kayo, hindi natataranta, di ba? Kasi yung kabataan minsan nasisigawan, di ba? Hindi nila maintindihan ba't sila sinisigawan. Hindi sila nasisigawan sa bahay, bilang sisigawan sila ng mga sa calls. So natataranta, natotrauma. Pero sa pag may wisdom ka na, naisip mo kaya siguro siya galit dahil may sakit nga siya. Kasi sa healthcare nga, either nagdi-dish out yung doktor ng claim, o kaya yung customer nagki-claim na. So ibig sabihin, the fact na nagki-claim na yung matanda, ibig sabihin may sakit siya, nagpapagamot siya. Either kung ano man sakit niya, diabetes o high blood pressure, yung mga common, o accident. Siyempre Tourette yun, gusto nila maka-claim, di ba? Kaya galit yun pagka sinabi nang hindi ka na-covered o so doon sila nagagalit. So yung situation, nagalit sila sa situation, hindi actually doon sa agent, sa situation nila, bakit sila nawala ng coverage. So marami palang klase ito. Pagre-research ko, may retail, yung Amazon, yung or mga ganon, Amazon o Lazada, Shopee, minsan bibili tapos mali color, mali size, mali sukat, so i-return, i-refund, so yun yung sa retail, tungkol sa mga pinamili nila. Tapos nadoble yung pagka-swipe, so hanapin din nila yun sa retail din yun. Tapos yung iba naman meron naman daw sa travel account, yun naman daw nagsiset up ng mga ticketing, ticket, tapos yung tawag dito, yung i-refund nila, o kaya nagkaroon ng air traffic, o kaya nagkaroon ng problema sa
kinancel yung flight dahil sa ulan o bagyo, no? So kakancelin yun. Siyempre pag kinancel yung yung flight, cancel na rin yung hotel, no? Kailangan mo rin cancel yung hotel or remove yung booking ng hotel. Tapos yung pati yung tour package, no? Papasyalan. So kailangan i-move mo lahat yun. So yun pala yung sa travel account. So medyo masalimuot din pala, no? Kaya pala ang mamahal nung mga sweldo nila, nasa malalaki daw sweldo sa travel. Hindi ako sure, pero sabi mga 30,000 daw, 30 to 35 gando sa travel account yun sabi nila. Tapos naman daw yung kanina yung sinabi ko sa healthcare, yung mga nagki-claim, yung mga nagdi-dish out ng healthcare, kagaya ng mga doktor, mga hospital, mga clinic, tsaka yung nagki-claim, yun naman daw maganda rin daw yun kasi mga permanent din naman daw nawawala yun, mga insurance company, ganun. Permanent daw yun. Sa telco naman, yun daw yung original na call center. Ito daw yung sa mga cable, yung sa yung mga tawag, Verizon, T-Mobile, no? AT&T or PLDT, yung mga reklamo sa mahina internet, naputulan, no? Na-disconnect, tapos gusto nila i-connect kagad, no? Ganun ang ginagawa nila naman, disconnect yung wifi, gusto nila i-connect kagad. Nagbayad na ako kanina, ganun, bakit di mo pa ibalik? Yun yung telco, yun daw yung original. Yun daw pinakamasalimuot, sabi nila. Yun naman daw sa financial, palagay ko sa financial masalimuot din yun naman daw yung sa mga credit card, yung na-hack, na-fraud, no? Tapos minsan yung credit card ninakaw o kinopya, no? Tapos ginamit. So gagawin, papareturn mo yung mga nagamit, no? So yun pala yung sa financial. Tapos yung isa naman retail, no? Yung retail kagaya ng sa pamimili. And of course meron din yung mga collection agent, collection accounts, you know, naniningil ka naman, pinasisingil naman dun sa call center, TPO. So yun yung isang napasukan ko, retail. Yung isa na-applyan ko is healthcare. Ngayon ewan ko kung ano naman dito, we'll see. Meron dito pero so far yung lugar, ayan yung lugar. Kaya lang nakita nyo sa GoPro ko yung traffic naman, traffic situation konti nga lang, pero syempre eskwelahan to we'll see. Hindi rin siya malapit, mas malapit yung sa Masinag sa akin, mas malapit. Okay.